bring in Storycon's resident political pundit, Ronald Llamas. So, welcome, sir. Thank you for taking the time. I'm sure, non-stop na ang telepono mo, sir. But what do you make of this development? At balita namin kahapon, parang natunugan mo na din to. Tama ba? Medyo nagpahiwatig na ako sa Storycon kahapon. At kaninang 7 a.m. ay in-announce ko na sa kay Doris Bicornia at kay Alvin El Chico. Medyo nagulat sila. Sinabi ko kanina na impeachment will happen today. No? Pero ngayon ko lang nalaman, abogado pala si Lord De Vera. No? Nagpapaliwanag siya kanina tungkol dun sa impeachment. No? Bilib ako Yes, Attorney de Campanilla, Ronald Llamas. Oo. Okay, Sir Ronald, yung nabalitaan mo to, walang halos ramblings na umaabot na parang, di ba yung ibang mga lawmakers pa nga ay dinidismiss na parang wala na to, malabo na to. Yes. Alam mo naman, no, para dapat sorpresa para yung mga balak magbigay ng pressure para hindi matuloy ay hindi maging effective. No? Lalo na, nagkaroon ng 1 million ba daw yun na rally last month para pigilan itong impeachment. Mukhang they failed. No? Mukhang they failed. So, medyo under wraps ito. Pero kahapon, nagsimula na yung official signature campaign. At ang alam ko, I may be wrong, that last night, naabot na yung minimum na 30% requirement. Ngayon ay 208 na yung bumoboto and still increasing. But Sir Ronald, what happens now? Because back when we first talked about the impeachment, it's not just the numbers that was a main concern, but also the time. Kung may oras po ba? From House to the Senate, ano ba yung timeline of the impeachment trial? Well, time is relative. No? Yes, it is a bit late. Ang ideal time is to do it last year. Pero again, time is relative. Votes are relative. Wala nang choice ang Senate kundi tanggapin yung kanilang constitutional mandate to create the trial court, whether to convict or not the Vice President who was impeached today. No? So wala na silang choice. Ngayon, ang magiging contentious dyan ay the trial will start during this term but will proceed up to the next term, no? The 20th Congress. It will start with the 19th Congress sa Senate, but it can proceed to the 20th Congress kung hindi matapos. At that is constitutional and legal according to legal experts because the Senate will now become a quasi-judicial body, and a quasi-judicial body doesn't have to go back to zero, no? Kung matapos ang kanilang term this June. So it can continue kahit kalahati ng Senado ay bago na. Dahil because the Senate will now be a court which will try the Vice President. No? Okay. Paano kasi pag legislation, pagkatapos ng term mo, pag hindi na-aprubahan yung bill na final mo, back to zero yan. Balik ka sa magre-refile ka ulit. But as a trial court, you don't have to go back to zero. The trial will continue, at least theoretically. Dahil I'm sure the Dutertes will contest that in the Supreme Court. But nothing in the Constitution says that kailangan bumalik ka uli sa pag-refile ka uli ng impeachment kung hindi matapos during the 19th Congress. Sir Ronald, ang sabi-sabi daw, hindi raw ito gagawin ng House kung hindi sila confident na merong sapat na mga bilang sa mga senador kung sila'y nag-convene as impeachment court. Ano bang tingin nyo rito? So, ibig sabihin, may confidence talaga na they have the numbers? Yes and no. Dahil nung nagyari naman yung impeachment era, no, na nanalo siya by 1 vote, ay talaga namang minority yung for impeachment. Nung nangyari yung impeachment ni Corona, minority are for impeachment. But eventually, nung nakita nila yung kaso, nung nakita nila yung articles of impeachment, nung nakita nila yung public support,
At nung nagkaroon ng negotiations, no? Wag mo nang ipapaliwanag sa akin kung ano yung ibig sabihin ng negotiation. Ay yung minority for impeachment ay naging overwhelming majority. In the Corona case, yung 8 na sigurado at the start naging 20 out of 23 senators. So, yes, may kaunting kasiguraduhan yung mga nag-file ng impeachment. But even if the numbers are not the majority or the required 2/3, ay lahat naman yan ay what do you call that? Lahat naman yan ay isang proseso. Ibig sabihin, it can change. Meron bang mga maaring gawin ng hakbang, halimbawa, ang Senate or kahit sino sa Senado na i-derail o parang kumbaga i-delay itong impeachment na ito, Sir Ronald? Posible, no? Alam mo naman sa Pilipinas, anything can happen, no? Pero constitutional mandate nila na i-organize themselves as a trial court. No? So yun, hindi nila pwedeng pigilan. No? Ngayon, yung pace, yun pwede nilang gawin. Yung pace. No? Whether mabilis o mabagal, Senate ang magpapasya niyan. Pero siyempre, because of popular pressure, it can be faster or it can be slower. December, and of course, meron din naman diyang informal pressure from Malacanang. No? Which, of course, Malacanang will deny. Okay, December 12, 2011 na-impeach ng Kongreso si Justice Renato Corona. January 16 nag-start yung day 1 nung trial sa Senado. Ito ba yung prescribed o considering walang prescribed. Walang prescribed, okay. No? Yung pace ay depende sa trial court. Okay. Wala diyang nakalagay na minimum or maximum. Denise, questions kay Ronald Llamas. Sir, walang ano sabi mo, walang minimum or maximum na prescribe. Oo, na prescribe. Yeah, kailan mag-start? But wala. Anong basa mo dito? Sa timeline nito? I think pwede itong lumampas sa midterm at magpatuloy sa 20th Congress or 20th Senate, no? Dahil ngayon kasi 19 Congress sila. Pero pwede itong magpatuloy sa 20th Congress. Wala akong nakikitang legal or constitutional hindrances para ito ay magpatuloy. Then again, it will be contested sa Supreme Court. And the Supreme Court has to decide on the merits. Sir Ronald, para sa naalala ko noon yung Corona impeachment, grabing kalkalan talaga ng mga assets, mga investigasyon, kung sino-sino mga upong witness. Ang mangyayari ba dito, if ever, Sir Ronald, ay ganon din, parang sa panahon ni Renato Corona, magkakalabasan, magkakaimbestigahan ng mga properties, mga papel. Yes. Dahil pag nagsimula yung impeachment, yung bank secrecy laws will be lifted by AMLA. Ibig sabihin, pwede nang buksan yung mga bank accounts ni Sara Duterte para tignan kung totoo ba yung sinasabi ni Senator Trillanes na may mga pumasok na mga pondo in their millions galing sa questionable characters like drug lords, pogo lords, and other lords. No? So yan ay lalabas ngayon dahil na-impeach na siya. So malilift yung bank secrecy laws. No? Kinabahan ako doon sa other lords. Game changer. It can be a game changer whether the trial will succeed or not dahil makakatagdag itong pressure sa Senado. Dahil kung lalabas na indeed totoo yung sinabi ni Senator Trillanes na may mga pumasok na pondo galing sa mga drug lords, pogo lords, etc., ay it will put pressure on the senators na sila ba ay i-absuelto nila ang isang
na impeach na Vice President na napatunayan na tumatanggap ng mga pondo galing sa mga sindikato. So, baka ma-implicate sila. So, ito ay makakadagdag doon sa mga senador na posibleng bumoto for impeachment. Makakadagdag sa, pros and cons, kunyari sa mga re-electionists, ganun ba sinasabi mo, Sir Ronald? Whether electionist o hindi, no? Gusto ba nila mailagay dun sa side na defending a Vice President na tumanggap ng mga cheque or pera galing sa mga questionable characters or mga sindikato? No? So pag nabuksan na yung mga accounts ng Vice President, no, at just in case na makita na may mga questionable accounts na pumasok, no? May hawak kasing cheque si Senator Trillanes May mga pangalan na alleged drug lords, no? Katulad ni Michael Yang, no? So pag yan ay lumabas at mapatunayan na may pumasok na accounts galing sa mga sindikato and other questionable characters, then that will put pressure on yung mga nag-aalinlangan ng mga senador na bumoto for impeachment. Or else they might get implicated. Aha. So abangan natin yan, ha? Sa mga... Yeah. Exciting. Kaya, Mapapanood nyo sila. Baka malugi ang Netflix. Ay, sinabi mo yan, Tito Ronald. Abangan ninyo ang mga senador, sila Robin Padilla, naka-maroon robes, ano, kung mag-convene as impeachment court. No? Alright, Tito Ronald. Saka yung House of Cards, baka matalo. Walang sinabi ang House of Cards. Saka Game of Thrones. Abangan nyo mamaya, pagpapatuloy itong conversation na ito maya-maya po. Abangan niyo po si Tito Ronald Llamas, kasama po mga kapatid, si Edlin Gao at si Miss Amy Pamintuan, dyan po sa StoryCon. Dito rin po sa channel to. Thank you, Sir Ronald Llamas. Thank you, sir. Maraming salamat, Attorney Lord de Vera and Delis. No?